mega love shout out. Good evening mga absat. Malapit na mag-alas 12. 11:25 po ng gabi mga absat. Nandito tayo kay Professor Antonio Contreras mga absat. Ano ba ang topic niya kaninang umaga mga absat? Usaping impeachment ni Sara Duterte at ang pabago-bagong ng pag-iisip ng ilang congressman. Paano ba naman mga absat? May sinabi si Zandro mga absat. Nakalikom na daw siya, Sir Leonardo. 200 signatures. Magulat na lang tayo, baka mamaya nasa Senado na kaagad. Kaso nga lang, mas maganda pa rin talaga magkaroon ng hearing dyan sa, sa House para mailabas na ebidensya. Alright, pahinga natin kung ano itong sasabihin ni Professor Antonio Contreras. Pasok, Professor. Magandang umaga po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tondon Contreras sa isang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live para sa mga friends ko at doon naman sa mga followers ko. Maging dito man sa Facebook o kaya subscriber ko sa YouTube, kayo po ay syempre Team Replay. Pag-usapan po natin itong impeachment ni Sara Duterte, di ba? Kasalukuyan hindi natin masyadong napag-uusapan ngayong mga araw na ito sapagkat kung natatandaan nyo, nagbutuhan na yung department, yung House Justice Committee ng sufficient sa substance o sustansya ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte matapos itong mahusgahan na sufficient at form. So, binigyan siya ng 10 araw na sumagot. So, mukhang mag-expire yata yun kung hindi ako nagkakamali, March 15. So, kailan siya sumagot at tapos nun, yung sagot niya, kailangan i-furnish niya ng kopya yung complainant at yun naman ibibigyan ng 3 araw para sagutin yung sagot. Yung reply. Pagkatapos, meron 3 araw ulit si Sara Duterte na sagutin din yung sagot yung komento ng nagsampa ng kaso sa kanya. Ganun pa man ang pag-usapan natin kung yung mga anticipation lulusot kaya ito sa Justice Committee. Kasi hindi porket na desisyon na sufficient ng substance ay tuloy-tuloy na kasi kailangan munang magkaroon ng pagdinig ang House Committee. Na kung saan ang committee ngayon ay pwede na magpatawag ng mga witness, pwede na magsubpoena ng mga dokumento, at in fact pwede na nga nilang i-request na buksan ang mga bank accounts ni Sara Duterte. Pwede silang mag-request sa bangko, sa AMLAC, dahil isa sa mga dahilan, isa sa mga pwedeng maging trigger para ma-bypass ang bank secrecy law ay kapag merong impeachment investigation. At nasa proseso na po tayo ngayon. So anyway, ang usap-usapan, nakakarinig kasi tayo ng mga sinasabi ng mga congressman. Katulad for example ni Janet Garin na dati bumoto last year, ngayon hindi daw siya desidido pa. Hindi pa niya alam kung siya iboboto pabor sa impeachment ni Sara Duterte. Ang National Unity Party, pinamumuno ni Congressman Puno, ang sabi nila, hindi daw sila boboto ng impeachment pag walang bagong ebidensya. Pero ang nakita natin may mga taga-NUP din na mismong sumuporta sa impeachment complaint katulad ni Benny Abante. Siya ay NUP pero isa siya sa nag-endorse nung impeachment complaint, yung mga 4th impeachment complaint. So, hanggang sa nag-backtrack si Puno at sinabi niya, they're going to let their members vote according to their conscience. Tapos may lumabas na naman balita na ibabase daw nila sa ebidensya. Talaga namang base po yan talaga sa ebidensya. Siyempre, although alam naman natin ang impeachment ay isang political process din. This is a sui generis. Siya ay a class of its own. At hindi lamang ebidensya ang pinagbabasehan dito, kundi pati yung mga political orientation. Pero nakabantay kasi ang bayan eh. Kasi nung una, for example, doon ako medyo nagtataka dito kay Puno at saka sa ibang NUP. Amin nila kailangan may bagong ebidensya. Ano ba?
Unang-una, last year, nung dinismiss ng Korte Suprema ang impeachment complaint, hindi dahil sa substance, hindi po ito dahil sa mga ebidensya, ito dahil sa technicality na violate yung constitutional rule na dapat one impeachment complaint na sa isang taon. Ibig sabihin yan, walang ebidensya pang ipipresent. Anong bagong ebidensya pinagsasabi nila? Hindi naman nila nakita yung ebidensya last time. Hindi naman nila nahusgahan yung ebidensya. Kaya nga, wala namang... So, what is the new evidence they're talking about? Right? So, hindi na dinig. Di ba? Now, ang sasabihin nila ngayon parang isa if pag sinasabi nila na bagong ebidensya, parang hindi sila satisfied na ngayon. So, magtatanong ang bayan, bakit last year bumoto kayo pabor sa impeachment? In fact, you voted to send it directly to the Senate. And then now, you're saying na nagbabago isip nyo, hindi na kayo desidido. Yun ako medyo dapat nating pag-isipan yun kung anong klaseng motibasyon. Di ba? Ang tanong doon, what changed? When the evidence even is same, in fact, may bagong ebidensya. Technically, in fact, yung affidavit ni Madriaga, di ba? Wala yan last year. Ngayon, meron na. Di ba? So, ang tanong dito, what could trigger a member of the House to change his or her mind? Di ba? Kasi, more than 1/3 ang pumirma last time. 200 plus yata. Tapos ngayon sasabihin, biglang yung dating bumoto last time, ngayon nagbago isip. Right? It's either hindi niya ginamit ang utak niya last time, or ngayon, parang he's just going to play dumb. It's not, parang if you're going to look at the issue, how can you last year think that this is an impeachable offense and now change your mind? Na hindi naman nagbago yung ebidensya. Tuloy na mapaisip ang marami, kasama na ako doon. Baka naman nagpapataas na lang ng presyo to. Baka naman gusto niya mag-establish ng leverage. May gustong hingin na sasabihin niya, hindi ako desidido. Kasi para ligawan siya. Kasi pag nagdeklara ka na, kunyari si Bel Zamora ng Mandaluyong, di ba parang kita mo na talaga na siya ay obviously boboto na for impeachment. Hindi niya maiisip ng tao. Nagpapaligaw itong taong ito, nagpapaligaw itong congressman na to, nagpapaligaw itong partido na to, mayroon ito gustong hingin. Kasi parang, teka muna, magpapakipot muna ako kasi pag dinahaya ko na kartada ko, hindi na ako lalapitan. O sino man lalapit sa kanila, both sides, yung mga gusto ma-impeach si Sara Duterte at mismo yung kampo ni Sara Duterte, pwede silang lapitan. So in effect, they're making themselves important. Pero nakakasuka. Di ba nakasusuka, nakakilabot ang ganitong klase ng pamumulitika. Anong klaseng prinsipyo ito? Paano hinuhusga natin sa Sara Duterte sa kawalan niya ng prinsipyo? Sa kawalan niya ng, maayos na pagpapamamahala na nauwi nga sa paggastos ng pera ng bayan na hindi may paliwanag. Sa pagbabanta niya. Parang ako naisip ko, ano pa bang kailangan yung ebidensya? Nandun na, nagbanta na yung taon na ipapatay si Pangulong Marcos, si First Lady at si Martin Romualdez. Di ba? Parang you cannot simply understand. I can understand yung mga taong hindi pumirma last year. Pwede kung hindi pa rin pipirma ngayon, pero yung mga pumirma. Yung si Valeriano, yung representative ng taga Manila, siya pa ngayon ng privilege speech. Tapos narinig ko sa TV na parang sa ngayon daw, hindi pa niya sure. Parang teka muna, ano bang nangyari sa inyo? Natakot pa kayo kay Sara Duterte? Dahil siya ay nagbanta. Siya ay tatakbong pagka-presidente. Hindi ba ganun na ba talaga tayo ngayon?
Punlulumo eh. Di ba? Na ang ating hinahabol ngayon, kanya-kanyang interest, kung ano yung magbe-benefit ka, hindi na yung prinsipyo, tapos mag-impeach kayo, di ba? Na parang, bakit kayo ang bibigyan ng pagkakataon na maghusga sa mga kapwa niyo opisyal kung kayo mismo dapat husgahan? Right? So sana itong mga congressman na to ay mag-isip-isip. Kasi ngayon, ang taong bayan nagbabantay. Sa totoo lang. Marami akong nakakausap na ordinaryong mamamayan ang sinasabi nga nila hindi naman nagbago yung ebidensya nung sinasabi nila na bagong ebidensya lumabas. Yung dati ba hindi nila naisip yun? Basta na lang ba sila pumirma? Tama ba tuloy yan sa lang ni Martin Romualdez? May mga ganung klase na naglalabasan eh. It will not look good on people. Well, anyway, base naman sa nabasa ko sa Politico, meron daw mga 200 mga congressman, member ng Congress na talagang pipirma pa din. At sa pamumuno daw ito ni Sandro, na majority leader. Pero, you know, that's just Politico saying it. I'm not saying it's a fact. Pero sinulat nila yan, nabasa ko. So anyway, ito ay bantayan natin ha. Tayo mga botante at mga mamamayan, dapat binabantayan natin. Hindi lamang during sa eleksyon tayo dapat aktibo. Dapat binabantayan din natin. After the election, binabantayan natin ang kilos ng ating mga halal ng bayan. Kasi Exactly. dapat natin silang panagutin sa kanilang mga ginagawa. Huwag nilang babuyin ang proseso at huwag na din tayong gawing tanga. Hindi ba? Tama. Siya, sige na. Sana nakapagturok yung kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago ang Panginoon sa buhay, lalo na sa usapang politikal. Dahil sabi sa kanya, Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanya, you serve the people. Sa Biyernes ulit po tayo magkwentuhan. Okay? Salamat, Sige, ingat Professor. tayo lagi. Sabi ng Pag-asa, tapos na po daw yung mahinang La Nina, mag-El Nino na ulit. Ang ibig sabihin nun, mainit. Ay, nako. Sige na po. Salamat, Professor Contreras. Oh, siya. Isigit na natin guys si Pebbles. Pasukin natin si Pebbles mga kakabsat. Countdown lang tayo.